Ito ang kumpletong timeline ng bakbakang Marcos at Duterte. Kumapit ka. October 2021, inalok ni Bongbong Marcos si Sara Duterte na maging running mate niya. November 2021, sabay na umattend si Bongbong at Sara sa isang kasal sa Cavite. Dito nagsimula ang bulong-bulungan ng kanilang tandem. November 2021, opisyal nang tinanggap ni Sara Duterte ang alok ni BBM. Dito isinilang ang Uniteam. March 2022, sa kampanya, hindi dumalo sa kahit na anong debate sina Marcos at Duterte. April 2022, numero 1 sila sa lahat ng survey. In love ang mga masa sa nagkakaisang Uniteam. May 2022, landslide victory ang dalawa sa eleksyon. June 2022, bukod sa pagiging Vice President ni Sara, siya rin ay ginawang Secretary of Education ni BBM. Multitasker si Madam. May 2023, nag-resign si Sara mula sa Lakas CMD Party. Dito nagsimula ang bulong-bulungan ng pagiging malamig ng dalawa sa isa't isa. June 2023, sa isang speech, binanggit ni Sara ang suporta niya kay BBM pero iniwasang banggitin ang middle name niyang Romualdez. May tension na nga ba? September 2023, tinanggal ng House of Representatives ng confidential funds ng Office of the Vice President, pati na din ng Department of Education na pinamumuno ang pareho ni Sara. January 2024, si Tatay Digong may pa-blind item na. Sinabing ang presidente raw ay bangag. Sinong presidente kaya ito? April 2024, si First Lady Liza Marcos nag-react. Di daw siya natutuwa sa mga patawa ni Sara. June 2024, nag-resign na si VP Sara bilang Secretary of Education. Sabi niya, para daw ito sa mga guro at estudyante. Interesting. July 2024, absent si Sara Duterte sa SONA ni BBM. Self-declared designated survivor daw siya. Ibig sabihin ng designated survivor, kapag may nangyari sa presidente at sa lahat ng mga kongresista, dahil siya lang ang wala doon, siya ang papalit na maging pangulo. Itong joke na ito ay hindi ikinatuwa ng mga Marcos. August 2024, dito nagsimula ang mainit na budget hearings para sa Office of the Vice President. Ang daming tanong, ang daming issue. Talagang ginigisa si VP Sara. October 2024, si VP Sara naglabas ng sama ng loob. Sabi niya, si BBM daw hindi marunong maging presidente. Ouch. November 2024, sa isang live stream, nagwala si VP Sara at sinabi niyang meron daw siyang inupahang assassin para kay BBM at si First Lady kung may mangyari man sa kanya. Hindi ikinatuwa ng administrasyon ang death threat na ito. December 2024, sunod-sunod ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Parang season finale ng political drama. January 2025, nagdaos ang Iglesia ni Cristo ng National Rally for Peace sa Quirino Grandstand at mahigit sa 1.5 million members ang dumalo. Pagsuporta daw ito sa statement ni Marcos na dapat hindi na ituloy ang impeachment. March 2025, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court dahil sa mga kasong crimes against humanity. Dinala siya sa The Hague para humarap sa paglilitis. Ang tanong, ano na ang next na mangyayari? Grabe no mga kababayan, ang politika nga naman natin ay parang telenovela. Abangan ang susunod na kabanata.